Tayo po ay handa ng magpuri sa ating Panginoon. Amen? Handa na tayong ibigay sa Panginoon ang the best na pagsamba at the best na adoration dahil siya ay deserve niya lang naman ang papurit pagsamba. Although hindi magiging sapat ang kaya nating ibigay kahit sa araw na ito ibuhos natin ang lahat at ibigay natin ang buong mundo, kulang yun para mapantayan ang kabanalan niya. Pero ang nais ng Panginoon ay mga pusong tapat na sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga pinagdaanan, sa kabila ng ating mga kahinaan, narito tayo at nagtitiwala at ibinibigay natin sa Panginoon ng lahat. Amen? Ang Diyos natin ay isang dakilang Diyos, isang mabuting Diyos, isang Diyos na ang pag-ibig ay napakalawak. So you can freely come to Him. And all you need to do is surrender everything. Surrender your hearts, surrender your lives to Him. At hayaan natin na siya ang kumilos sa ating mga buhay. Tayong lahat ay tumayo. Sabi po sa Revelation 4:11, "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they existed and were created." Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay marapat lamang magpuri sa Kanya. Tayo na Kanya mga nilikha. Tayo yung yung pinakamataas sa mga nilikha ng Diyos. At kung titingnan natin ang paligid, tayo lang yung nag-e-embody ng image ng God. So ang tanong, bakit tayo magpapahuli sa pagsamba sa Panginoon? Kung ang bawat pagsikat ng araw at paglubog na ito ay pagsamba niya sa Diyos. Kung ang bawat alon ng dagat, ang paghampas ng tubig ay papurit pagsamba sa Panginoon, bakit hindi ang ating bawat paghinga ay maging papuri sa Kanya? Kaya today, with surrendered hearts, itataas natin ang Kanyang ngalan. Amen? Hallelujah! We worship you, God. Father, I love you. My heart is filled with desires to see your power and glory. Cover the earth as the waters clothe the sea. Father, I love you. I love you. My heart is filled with desires to see your power and glory. Cover the earth as the waters clothe the sea. I am surrounded by the fortress of God. Totally surrender to you. I lift up my hand, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You capture my heart, now my life has changed. I lift up my hands. I lift up my hands. We sing, Father, Father, I love you. My heart is filled with desires to see your power and glory. Cover the earth as the waters clothe the sea.
Yes, God. Panginoon, kami po ay lubos ang aming pasasalamat, lubos ang kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Dahil narito kami, Panginoon, hindi dahil kinaya namin, hindi dahil sa kalakasan namin, Panginoon. It is your grace, O God, that brought us here, O God, into this level of faith, O God, into this level of worship, O God. Lord, it is by your grace, O God, that we can lift our hands to you, O God. It is by your grace alone that we can sing, O God, that we can worship, that we can serve, O God. Lord, kaya Lord, with gratitude, O God, with reverence, O God, ibibigay namin sa iyo ang deserve mo na papurit pagsamba, O God. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, we fully surrendered our lives to you, O God. We fully surrender everything and all that we are right now, O God. Kaya Lord, sa aming pagtaas ng kamay, O God, ito po ay hindi lamang aksyon, O God, dahil we're just emotional, O God. Lord, this is a choice, O God. A choice to worship and to surrender everything that we are. That in all that we do, O God, we will glorify your name, O God. Not just during this hour, O God, that we're worshiping you, O God. But Lord, what we do today is just an outpouring, O God, of all the worship and praise, O God, and adoration that we have for you, O God, for the entire life, O God, that we have, O God, from you. Kaya Panginoon, patuloy naming sinusurrender ang lahat sa amin sa iyo, O God. Hallelujah! Lord, I am surrounded by the fortress of God. Totally surrender to you. Oh, I am surrounded by your fortress. Totally surrender to you. Oh, I am surrounded by the fortress of God.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas namin ang lahat, ibinibigay namin ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa iyo na pinakamakapangyarihan na Diyos, O God. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat, O God. Kumilos ka sa aming mga buhay sa araw na ito, O God. We are expecting great things from you, our God, for you are great. You are great, great God. Hallelujah. We praise you. We praise you, Lord. We surrender everything to you, God. Kaya Lord, sa iyong kalooban kami magpapasakop at patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po lahat na papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen, church. Handa na ba tayong purihin, mag-celebrate sa presence ng ating Diyos sa buhay? Amen. Sambahin ang ngalan ng Diyos. Hallelujah. Hey. Ascribe to the Lord, O sons of the mighty. Ascribe to the Lord glory and surrender. Ascribe to the Lord the glory that's due Him. Worship the Lord in reverence and surrender. Worship the Lord in reverence and surrender. Hallelujah. We worship you, God. We praise your name. We sing louder. Ascribe to the Lord, O sons of the mighty. Ascribe to the Lord glory and surrender. Ascribe to the Lord the glory that's due Him. Worship the Lord in reverence and surrender. Worship the Lord in reverence and surrender. Hallelujah.
Hallelujah. Hey, hey, be it to the ancient of days. Hey, your kingdom shall reign over all the earth. Sing it to the ancient of days. For none can compare. Be it to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth. Heaven is your power to throne. You will be exalted, oh God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare, hallelujah, in the worship, oh God, and your kingdom shall not pass away. Oh, Agent of Days, oh, Agent of Days, oh, Agent of Days. Hallelujah! Praise, praise the glorious, powerful, great, great God. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil noon, ngayon at magpakailanman ay nananatili kang tapat, Panginoon, sa amin. Lord, kung ano yung nababasa namin sa Bible, O God, ng mga ginawa mo, Panginoon, those great miracles, O God, those great things that you have done, O God. We know, O God, you're the same God who can do amazing things even today, O God. And you remain the same, O God, sa aming mga buhay, O God. Kung gaano ka naging tapat, O God, sa iyong salita, sa Israelita, sa buong bayan ng Israel, O God, at sa buong mundo sa iyong mga pangako, O God, hanggang ngayon, O God, kami ay pangahawakan namin ang iyong kabutihan, O God. We thank you, O God, na kahit, Panginoon, ang aming mga buhay, we feel uncertain sometimes, O God. Hindi kami sure sa mga mangyayari sa aming kinabukasan, O God. Pero Lord, meron kaming Diyos na isang spirito, O God, hindi limited ng mundong ito. And Lord, you are reigning over us, O God. Ikaw ang makapangyarihan Diyos. Kaya Lord, ikaw lamang ang nakakaalam, Panginoon. Pero Lord, sa aming mga puso, ikaw lamang ang tinitibok nito, O God. Kaya kahit mahirap minsan, kahit Lord, maraming pagsubok, O God, patuloy kami magtitiwala at sasamba sa iyo, O God. And right now, O God, patuloy naming sinusurrender ang aming mga buhay sa iyong pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Holy Spirit, move, O God, in our lives. Holy Spirit, pour out your presence on us, O God. Anoint us as we worship you, O God. Show us your power. Show us your miracles, O God. Oh, hallelujah. Rain down on us, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. We sing, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Sa taong pong ito, the Lord our God has called us to take ground. More souls, more ground, more glory. Pero bago ng Panginoon i-expand ang ating mga territory, ine-examine po muna niya ang ating mga integridad. At ito po ang napakabigat na katotohanan na dapat nating harapin habang maaga. You cannot take ground God's way if you will abandon truth along the way. Ang taking ground ay hindi lamang po tungkol sa paggalaw. Tungkol din ito sa paninindigan natin under pressure. Simple at malinaw po ang panawagan ng Panginoon. Let us all hold the line. Pag sinabing hold the line, you have to stand firm. Walang magre-retreat. Walang makikipag-compromise. Walang susuko kahit intense na ang pressure. Ang phrase po na hold the line is actually ay isang military command. Sinisigaw po ito ng mga soldiers kapag sila ay nasa labanan. Na ang ibig sabihin, kahit gitgita na ang laban, stay where you are supposed to be. Mananatili kang faithful sa task na binigay sa iyo. Hindi ka aatras, walang bibigay kahit mahirap. Bakit? Dahil po sa isang laban, if the line breaks, everything behind it falls. Spiritually, ito ang ibig sabihin ng hold the line. Pipiliin mo ang integrity over compromise habang sinusunod mo ang calling ng Panginoon. Ang Space Shuttle Challenger po ay nagkaroon na ng 40 years na anniversary. Siya po ay lilipad sana noong January 28, 1986. Pinanood at inabangan ng buong mundo ang paglipad ng Space Shuttle Challenger na ito. Sinelebrate ng buong mundo kasi napaka-historic nito. At milyong-milyong mga tao ang nanonood sa paglipad nito. Pero 73 seconds after lift-off, ang shuttle po na ito ay sumabog. Patay lahat ng 7 astronauts. Matapos yung investigation, nakakalungkot, ang na-discover ng mga scientists. Sabi nila, nangyari yung pagsabog di dahil sa nagkulang ng kaalaman yung mga engineers. Nangyari itong disaster na ito dahil binaliwala ang warnings ng mga engineers. Alam na nila na pwedeng masira yung mga rubber O-rings, yung mga bilog-bilog, kung meron kayong, pag gumagawa kayo ng gripo, yung nilalagay sa gripo para hindi tumulo. Sabi ng mga engineers, pwedeng masira ang mga rubber O-rings na ito, pero nagsabi man ng mga engineers na pwedeng maging problema, under pressure, kinakailangan kasi magstay sila on schedule. Sabi ng mga nakapalibot sa kanila, kinakailangan nilang mag-move forward. Kinakailangan nilang ma-meet ang expectations ng milyong-milyong mga tao. Kaya ang mga pressure po na ito ang nag-silence ng kanilang integrity. At nang magka-pressure dahil na-compromise, ang shuttle na ito ay sumabog. Ang Challenger po na ito didn't fail dahil nag-move forward. Sumabog ang shuttle na to because integrity was set aside to move forward. Church, ito ang reason kung bakit minsan ang taking ground ay nagiging delikado.
Dahil ang totoo, pwede kang maging mabilis ang pag-usad. Pwede kang maging mabilis yung paglago, yung magmukha ka kaagad na successful. Pwede mong pahangain ng iba. Pero kapag ang katotohanan ang binaliwala natin, darating ang araw, babagsak tayo. So today, bago natin pag-usapan ng expansion, bago natin pag-usapan ng influence, bago natin pag-usapan ang growth, ang pagsakop sa mga land na sinasabi ng Panginoon na sakupin natin, balikan natin ang ating mga character. Dahil God is more concerned with how we advance than how fast we advance. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating babasahin ang Ephesians 6:13 ng malakas. Church, alam mo ba that sometimes taking ground means standing at hindi advancing. Kaya hold your line. Kasi if the line breaks, everything behind it falls. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, salamat sa banal mong presensya na hanggang ngayon ay nararamdaman ng bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, na sa iyong mga salita ay patuloy kang mangungusap sa amin. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na tayaan niyo po, Panginoon, na maging buhay ang mga salita mong ito sa amin, sa bawat isa sa amin, na tulutan mo na patuloy naming gawin kung ano ang mga pinag-uutos mo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sabi po natin last Sunday, we take ground by obedience. Pero alam mo ba, only by integrity can you keep your ground. At kung mag-fail tayo to hold the line, ang ground na nasakop natin will not last. Ganito po ang definition ni John Maxwell sa integrity. Integrity is deciding to integrate my heart's values into my daily actions. Ang integrity ay kung ano yung pinaniniwalaan mo, ano yung sinasabi mo, ano yung ginagawa mo, dapat magkakatugma. Sa Titus 2:7-8, let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching can't be criticized. In other words, mapapatunayan mo kung sino ka sa pamagitan ng consistency. Kung ano yung lagi mong ginagawa, hindi lang kung ano yung sinasabi natin. Nare-reveal ang tunay na ikaw sa mga lumalabas sa bibig mo at sa palagian mong ginagawa. At ito po ang katotohanan. Integrity is making my daily actions line up with my heart's values. Ang integrity po ay non-negotiable. Hindi ito pwedeng iitsapwera lamang. Kung gusto mo nang mag-take ground God's way, kinakailangan mo ng integrity. And integrity is not cheap. Ito po ay priceless. Nagbibigay ang integrity sa atin ng protection. Less fear. Psalm 25:21 says, may integrity and honesty protect me, for I put my hope in you. Sabi nga ni Mark Twain, speaking honestly is better. It takes a lot of stress out of our lives. If you tell the truth, you don't have to remember anything. But if you don't tell the truth, you have to remember what you said. Diba? Kaya nga kapag may integridad ka, protected ka, less fear, less stress, kasi wala kang itinatago. Kung ano yung sinabi mo noon, dahil totoo yun, maaalala at maaalala mo yung katotohanan. Kaya nga po, mahalaga ang integrity. Kasi hindi ka na mahihirapang magtago pa, magsikreto pa. Mahalaga din ang integrity kasi bibigyan kanya ng security. Isang firm foundation. Proverbs 10:9 says, people with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Confident at panatag ako na kapag tama ang ginagawa ko, merong blessing. Minsan, hindi financially yung dumadating na blessing, pero tiyak, may blessing sa ibang paraan. Dahil yun ang pangako ng ating Panginoon. At ang bawat paninindigan natin sa tama, magiging matibay na foundation ng buhay natin. Guidance. Kapag naninindigan po tayo, meron tayong mga clear decisions. Proverbs 11:3
The integrity of the upright guides them. Ako po naniniwala that peace comes from knowing your life doesn't need editing. Laging merong kapayapaan kapag alam mo na wala kang kailangang itago o baguhin sa kwento ng buhay mo. Dahil ang integrity po ay nagbibigay din ng kapayapaan. Isang eternal reward. Job 4:6, doesn't your life of integrity gives you hope? Umasa saan? Umasa na balang araw. Kapag humarap na ako sa ating Panginoon, hindi ako mahihiya sa naging buhay ko. Umasa na sasabihin niya na, anak, well done, good and faithful servant. At hindi niya po tayo pagsasabihan na dahil sa paraan ng pamumuhay natin dito at sa testimony na iniwan natin dito ay marirebuke pa tayo ng ating Panginoon doon. Kaya po kinakailangan nating i-elevate yung sarili natin para maging model ng integrity. Kung magiging model tayo ng integridad, paano? How do we hold the line? Una, test the heart. Dahil ang integridad po ay laging nagsisimula inside. Bago ka pagkatiwalaan ng God ng more ground, He examines your heart. Ikaw, naranasan mo na ba yung magpa-ECG, yung electrocardiogram? Sinusukat po neto yung lagay ng health ng heart mo para matulungan ka na makita kung meron kang problema o magiging mga potential problems. Isa itong test ng condition of your heart. At ganyan din ang gusto ng ating Panginoon. I-test yung kalagayan ng puso natin para maging maayos. Para bago pa lumaki yung problema, masolusyonan na. So 1 Chronicles 29:17, it says, God examines our hearts and rejoices whenever He finds integrity there. Ini-inspect ng ating Panginoon ang ating mga buhay bago pa siya mag-expand sa buhay natin. Bago yung blessing, bago yung expansion, meron munang inspection. Fairy tale princess story turns sour after newlyweds lost money. Ito po yung headline ng Daily Herald sa Chicago on February 20, 1996. Isang bagong kasal kasi ang naglagay ng itim na bag sa ibabaw ng kotse nila, tapos pumasok sa kotse, pinaandar yung kotse kasi pupunta na sila sa honeymoon nila. Sa loob ng bag na yon, naglalaman ng kanilang wedding gift money na umaabot ng $12,000. Huli na nang mapansin ng mag-asawa na nawawala na pala yung bag. 2 days later, yung same newspaper na to, nag-carry ng isang headline para sagutin. Sabi, finders, keepers, not all believe it. Dahil si David Lee, isang unemployed na lalaki ang nakadampot ng isang black bag with $12,000 in cash. Si David Lee, marami siyang bayarin. Wala siyang trabaho. Mahirap lang ang buhay niya. Marami siyang pagkakagastusan, pero hindi niya inangkin yung pera. Hinanap niya yung mag-asawa at ibinalik ng buo ang pera. Nang tanungin kung bakit niya ibinalik ang pera, wala namang pangalan. Sagot ni David Yee, I guess it doesn't matter whether it's $50 or $1,000 or $1 million. It doesn't belong to me. Ibabalik ko yung kasi hindi ko naman pag-aari yun, ang sabi ni David Yee. Upon investigation, nalaman ng lahat na napaka-consistent pala nitong si David Yee sa pagbabalik ng mga pera. Kasi a year ago, nakahanap siya at nakakita ng $50. Tapos binalik niya yung pera. Kaya yung mga tao, humanga kay David Yee. Tapos inalok siya ng magagandang trabaho. Pero sabi ni David Yee, i-consider lamang niya ang isang trabaho that he was qualified for. Dahil ang feeling niya, pag tinanggap niya ang isang managerial position na unequipped naman siya, dishonest siya kapag tinanggap niya yung ganong trabaho. Ang ganda ng integrity ni David Yee. Ito pong integridad niya na to, hindi lamang nagsimula nung oras na matanggap niya
yung $12,000. Hindi nung oras na yun nagsimula. Integrity was revealed nung oras na makatanggap siya ng malaking pera. Kapatid, lalabas at lalabas ang laman ng puso ng tao kapag may pressure. If we want to take ground, hayaan mo muna na itest ng God ang puso mo. Dahil sa puso nagsisimula ang integridad. Hilingin po natin sa ating Panginoon na i-examine ang mga puso na ito at i-reveal kung ano ang mali. Ang prayer ng psalmist sa Psalm 26:2, "Put me on trial, Lord, and cross-examine me. Test my motives and my heart." Kung ano ang nasa sa loob ng puso will always surface under pressure. Lalabas at lalabas yan. Kaya kung gusto po natin to hold the line, i-allow natin ang Panginoon to test our hearts. Magpabago tayo sa Kanya. Pangalawa, we have to know the truth. Integrity ay nagre-require ng isang standard. At ang standard na yan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang katotohanan po sa Bible, madalas mababasa natin yung mga salitang honesty, purity, truth, upright, complete. Lahat ng mga salitang ito ay translated mula sa salitang integrity. Pare-parehas po ang ibig sabihin nila. Kaya kung gusto natin na mamuhay tayo with integrity, kailangan nating magbabad sa salita ng Panginoon para malaman natin ang tamang ugali ng isang Kristiyano na merong integridad. 2 Timothy 2:15 says, "Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth." Kung maglalaan po tayo ng oras na basahin ang salita at pag-aralan ang Bible, isa sa pamuhay ang mga nababasa natin, mabubuhay po tayo with integrity. Bakit? Dahil ang Bible po ang tanging pamantayan ng pamumuhay na totoo at kailanman ay hindi magbabago. Isa sa mga reasons kung bakit po tayo merong discipleship program dito sa church. Isa sa mga reasons kung bakit nagba-Bible study po tayo. Ito rin ang reason kung bakit meron po tayong mga life groups para pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Matutunan yung mga turo na nakasulat sa Bible. Dahil sa Bible po lamang natin makukuha lahat ng sagot sa mga tanong natin para lumakas sa gitna ng mga trials. Para maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para maging maayos tayo at para maging matagumpay sa lahat ng bagay, kinakailangan natin magbabad sa salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka. Kaya let us find our tribe. Mga kapatid, ineengganyo ko po kayo. Hanapin ninyo kung saang grupo kayo sa ating mga life groups na babagay. Hindi ka magkakaroon ng katatagan mo sa buhay kung hindi ka naglalaan ng oras mo sa salita ng Panginoon. Dapat mag-aral tayo ng salita ng Diyos para kang hinahampas lang ng malalakas na alon at malalakas na hangin sa bawat bagyong dumarating. Kung ikaw ay hindi babad sa salita ng Panginoon, madadala ka ng bagyo. Ephesians 4:14 says, "Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth." Isang warning po sa atin na kung wala ang salita ng Panginoon, unstable ang pamumuhay natin. Kung wala ang katotohanan, lulubog tayo. Kung wala ang scripture, manghuhula tayo kung ano ang dapat nating gawin na tama. Dahil you cannot live with integrity without knowing what God calls true. Ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng katatagan kapag dumarating na ang mga pressures in life. Pangatlo, hindi ka lang magbabasa, hindi mo lamang aalamin ang salita ng Panginoon, hindi ka lang magbababad sa salita ng Panginoon, kundi you have to live the Word. Ang integridad po is not only knowing the Word, it is living the Word.
Hindi po ito kung ano lang yung alam mo, ang integridad. Hindi ito yung, alam ko na yan. Ang integridad po ay kung ano ang pinapractice natin. Psalm 15:1-2, who may worship in your sanctuary, Lord, who may enter your presence on your holy hill, those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts. Ang pamumuhay na may integridad ay ang pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Meaning, hindi ka lang tagabasa, ginagawa mo ang nababasa mo. James 1:22, but don't just listen to God's word. Maliwanag. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Huwag po nating lokohin ang sarili natin. Na ang sipag-sipag nating magbasa ng salita ng Panginoon, pero hindi naman natin ginagawa ang nababasa natin. Kasi education without application is abortion. Malinaw ang salita ng Panginoon. Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng integrity at magiging matibay ang ating buhay. Kapag hindi, magiging mababaw at walang laman ang buhay natin. Knowledge without obedience produces spiritual weakness. Kung tinatawag po natin ang sarili natin ng mga Kristiyano, kinakailangan natin to live up to that name. Kapag tinatawag natin ang sarili natin na Christian, dapat mamumuhay tayo ng katulad ng kay Kristo. Christian nga tayo, pero salungat naman sa Bible ang buhay natin. Sinasaktan lang natin ang ating Panginoon. Napapasama lang ang pangalan ng Panginoon pag sinasabi natin Kristiyano tayo, pero salungat ang buhay natin sa Word of God. Isang reminder, integrity is being the same person everywhere. May nakakakita man o wala. Isabuhay po natin ang Word of God. Be the Bible na mababasa ng kapitbahay mo. Kaya huwag kang tataya sa wedding. Amen? Huwag kang mag-cheat sa school. Huwag kang magdadaya sa resume mo. Ilagay mo yung tama. Huwag kang magpapatubo sa pautang mo. Amen? Huwag kang mag-under the table. Huwag kang manunuhol. Huwag kang mandaraya sa buwis. Mga Kristiyano, sumunod po tayo sa batas kasi anak tayo ng Diyos. Sabihin mo dyan sa katabi mo, I am a living Bible. Sa kabila naman sabihin mo, gagawin ko ang tama. And that's integrity. Amen? Pang-apat, let us stand firm. Integrity is tested in hardship. Si Job po, nawala yung lahat ng kanyang mga anak. Nawala yung lahat ng kanyang mga kayamanan. Nagkasakit siya. Isang sakit na pinandidirian ng panahon na yon. Pero sa Job 2:3, it says, Job was a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil, and he has maintained his integrity. Pinanghawakan talaga ni Job ang kanyang integridad. Ikaw kapatid, kung feeling mo, malapit ka ng sumuko, mag-pray ka. Hilingin mo na palakasin ka ng Panginoon at manindigan ka sa tama. Pwede kang humanap ng kaibigan mo dito sa church. Pwede kang humanap ng kapatid mo na pwedeng manalangin sa'yo kasama mong mananalangin. Sa Isaiah 40:31, those who trust in the Lord will find new strength. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya kung nanghihina tayo, merong kalakasan sa Panginoon. Pwede tayong muling tumayo at mas maging malakas. Kaya po manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Kasi tapat ang Diyos sa atin. Yes, sasabihin natin, hindi naman po madaling tumayo with integrity, pero kakayanin ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Integrity is proven when obedience is costly. Kapag mas mahirap na ang sumunod, doon mo mapapatunayan kung matatag na nga ang integridad mo. Dahil integrity under pressure is what holds ground. Let us hold our ground. Ang integridad po, ibig sabihin nito, hindi ka magpapadala sa tao. Ang integridad, kapag mali ang ginawa ng kapatid mo, ng kaibigan mo, hindi ka susuporta sa kanya. Hindi mo sila aawayin, pero maninindigan ka sa tama. Sa Mark 12:14,
Jesus was described as an honest man, impartial, and don't play favorites. Sabi ng mga Pharisees, you teach the way of God truthfully. Si Jesus Christ, hindi lang siya basta-basta nagpapadala sa takbo ng mundo. Kapag mali, mali. Kahit magalit yung mga tao, yung mga Pariseo, yung mga mayayamang nakapaligid sa kanya, ang mali ay mali para kay Jesus. Kapag naman tama, tama. Kahit iwan pa siya ng 12 disciples niya, yun pa rin ang ipaglalaban at ipagpapatuloy ni Jesus Christ. Yung tama. Narinig mo na ba yung sinasabi nilang lahat naman gumagawa niyan? Ito po ay isang palusot na ginagamit natin para i-justify yung mga mali. Ang isang tao na merong integridad, kinakailangan handa po tayo to go against the crowd if the crowd is wrong. Amen? Handa tayong tumayo kahit mag-isa para sa tama. Amen? At hindi po tayo magpapadala sa peer pressure, mga kabataan. Meaning, peer pressure is no pressure para sa atin. Sa 2 Samuel 23:9-10, pinapakilala po ang isang lalaking nagangalang Eleazar, who stood with King David against the Philistines when the entire Israelite army had fled. Hirap nun lumalaban siya, o lumalaban yung buong Israel, kasama yung hari nila, tapos nag-alisan lahat, naiwan si Eleazar kasama ng king. Dalawa na lang sila. Ang dami pang kalaban, pero hindi siya umatras. Nanalo naman siya sa dulo. Ang ganda nga ng laban Sabi sa verse 10, he killed Philistines until his hand was too tired to lift his sword. Hinarap niya na mag-isa ang kalaban hanggang sa manigas yung kamay niya sa pagkakahawak ng kanyang sword. Hindi maubos-ubos yung kalaban. Yung pagod na siya, pero lalo pa niyang hinigpitan yung hawak niya sa sword. Bumibigay na, nanlalata na siya sa pagod, pero sabi niya, Lord, hindi ako susuko. Ipaglalaban ko kung ano ang alam kong tama. Nasa dulo na siya Yung pabigay na, yung malapit na sumuko, yung malapit na bumagsak. Ang ganda sana kung makikita po natin in living color. He froze the sword in his hand. Nanigas na talaga. Nagyelo na yung kamay niya dun sa kahahawak niya dun sa sword. Larawan ito ng paninindigan at katapatan. Kamusta ka, kapatid? Tanungin mo nga yung katabi mo, kamusta ka? Kapatid, kapag humawak ka sa tama, huwag kang bibitiw kahit mahirap. Amen! Iiwan man tayo ng lahat, tuloy pa rin ang laban. Maninindigan pa rin. Ang siste po, dito sa story ni Eleazar, nung tapos na yung laban, yung mga kaibigan niya, nagdatingan. Para saan? Para mangolekta ng plunder. Kung ako yung sabi ko, pagsasapakin ko itong mga taong ito, para mangolekta ng samsam. Nagalit ba ito si Eleazar? Mabait Hindi siya nagalit. Pero hindi rin po siya nagpadala sa mga kaibigan niya. Dahil peer pressure is no pressure para kay Eleazar. Peer pressure is no pressure para sa mga tao na puno ng integridad. Naniwala si Eleazar, it is better to stand alone in truth than together in compromise. What matters most ay yung approval ng Panginoon at hindi ang public approval. Hindi ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo ang mahalaga, church. Ang mahalaga kung ano ang iniisip at nakikita ng Diyos tungkol sa iyo. Maaaring ngayon mahihirapan tayong tumanggap, pero darating ang panahon na aaminin natin. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang sasabihin ng Diyos tungkol sa atin. At ang sabi niya sa Job 8:20, God will not reject a person of integrity. Para sa God, mas mahalaga ang integridad kesa yaman at kasikatan. Proverbs 28:6, better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Pero, ito pong integridad, pinaghihirapan ito. Sabi sa Psalm 101:2,
I will be careful to live a blameless life. I will lead a life of integrity in my own home. Kung hindi ito ginagawa sa bahay, papaano natin ito gagawin sa labas? Paano tayo magiging person of integrity kung sa loob pa lang ng tahanan natin ay hindi na natin maging magawa? Ang integrity po ay nagsisimula sa sarili natin, then it flows sa loob ng tahanan. Ang integrity nagsisimula sa puso, kaya today, let Jesus test your heart. Hinuhubog ng katotohanan ng integrity, kaya always know the truth. Pinapatunayan ng pagsunod ang integridad, kaya live the word. Pinapatibay ng pagsubok, kaya stand firm. At ang integridad ay mananatili kahit may pressure, kaya always hold your ground. Lagi po nating tatandaan, you can take ground without integrity, but you cannot keep it. Bibigyan ka ng Panginoon ng new ground, pero ang integridad ang mag-iingat na mapanatili ang blessing na yan sa iyo. Kung babalikan po natin yung story ng Space Shuttle Challenger, 7 buhay yung nawala. Hindi dahil absent yung katotohanan, kundi dahil hindi nila pinansin ang katotohanan. Binaliwala nila ang integridad. Alam nila ang warning, maliwanag na delikado, pero dahil sa sobrang pressure, na-suppress ang integridad. And when the line was not held, everything behind it fell. Church, ang integridad po ay hindi optional. Hindi natin ito pwedeng patahimikin. Dahil kapag tahimik ang integrity, families will suffer. Ang mga churches nanghihina. At ang ground na gustong ibigay ng Panginoon sa atin ay mawawala. Ang calling ng ating Panginoon ay hindi lang for us to take ground. Tinatawagan tayo ng Panginoon to hold the line. To stand firm. Kahit parang mas madali ang makipag-compromise. Magsabi tayo ng totoo kahit hindi comfortable. Manatiling tapat kahit sa gitna ng mga pressures. This year, magte-take ground tayo sa pamamagitan ng paraan ng ating Panginoon at mag-a-advance tayo. Pero we must hold the line. Hayaan natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Yes, hindi madali. Yes, mahihirapan tayo, lalo na sa pagsisimula. Pero kung tinawag tayo ng Panginoon para maging isang anak niya na puno ng integridad, kakayanin natin. Holding the line ay hindi po something na magagawa lamang natin na mag-isa sa pamagitan ng sarili nating lakas. Ang integridad, ang katapatan, ang lakas ng loob, nagpo-flow ito mula sa tinapos na ni Jesus on the cross. Kaya nga po, before we take ground this year, balikan natin yung table ng ating Panginoon para maging kalakasan natin ito, para ma-restore tayo at mapaalalahanan tayo na hindi tayo nakatayo na mag-isa. May kasama tayo. May magpapalakas sa atin. May magpupush sa atin para manatiling tapat at lumaban para sa katotohanan. And as we prepare para sa communion, buksan po natin ang ating mga puso. Pagtiwalaan natin na ang Diyos na nagbigay sa atin ng calling para tayo ay tumayo with integrity ay isang Diyos na tutulong at sasama sa atin sa lahat ng pagkakataon. Tayo manalangin. Aming Panginoon, nababatid mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa paglapit namin ng communion na ito. Pero dahil sa pagmamahal mo, dahil sa katapatan mo, dahil sa pagkalinga mo, eto kami, Panginoon, at nakalalapit. Hindi dahil sa galing, lakas, talino, sa kabaitan na meron kami, kundi dahil mabuti ang aming Panginoon. Kaya aming Diyos, tulungan mo kami na maging matatag na yung mga anak.
tumayo with integrity, to live up to your name, Panginoon. Kami na mga anak mo ay mananatili ding tapat katulad mo. Kami na mga anak mo ay tatayo rin para sa tama katulad mo. Kami na yung mga anak ay bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan sa tuwing kami nanghihina. At tulutan mo, Panginoon, na sa pag-share namin ng communion na ito, makahanap kami ng lakas sa isa't isa. At makita namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Sa pangalan ni Jesucristo, ito ang aming dalangin. Amen.
natin tumayo. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Lord Jesus, I will never cease to sing your praise. Taas natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Church, ang tinapay na ito ay paalala sa atin na si Kristo ay nagkatawang tao. Pinasan ang bigat na hindi natin kayang dalhin upang tayo ay magkaroon ng buhay. Atin pong kainin. Taas natin ang cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Ang sarong ito ay tanda na ang dugo ni Jesucristo ay sapat na para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para magbigay ng kagalingan sa anumang karamdaman at magbigay sa atin ng isang bagong simula. Atin pong inumin. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sins. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on the solid rock, be the firm place to stand. Lord, I'll always will trust in your loving hands. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Lord Jesus, I will never cease to sing your praise. How wide, how long, how wide, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How high, how low, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how endless is love for me. Oh God, thank you for Salamat, Panginoon. loving me. Salamat na ang pag-ibig mo sa amin ay tapat. Salamat sapagkat ang pag-ibig mo sa amin ay walang katulad. At alam namin, Panginoon, na ang kalakasan na meron kami ngayon ay dahil lamang sa binigay mo ito sa amin.
Salamat sapagkat binigyan mo kami ng panibagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa. Isang buhay na alam namin, Panginoon, na hindi lamang dito matatapos, kundi isang buhay na dyan sa iyong kalangitan ay meron kami. Isang buhay na maginhawa, kasama ka namin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ka namin pupurihin, sasambahin at gagawin namin ang lahat, Panginoon, para sundin ka na aming Diyos na buhay. Kapatid, ang communion na ito at ang kamatayan ni Jesucristo sa cross ay hindi lamang para sa ating mga sarili. Ang kamatayan ni Jesucristo ay para sa kanyang katawan dito sa lupa. Ikaw, church, ang lakas na tinanggap mo ngayon, kapatid, ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para maipasa mo rin sa kapatid mo na nanghihina. Ito ay para maibigay mo rin sa kaibigan mo na nagpapagod. Ito ay para bigyan ng lakas ang pananampalataya mo para handa kang lumaban. Church, para sa iyo namatay si Kristo. Church, para sa iyo. Kaya siya napako sa krus. Kaya manatili kang matatag. Manatili kang naglilingkod sa Kanya. Magpatuloy ka sa pagsunod na to sa Kanya. At dahil ang kamatayan ni Jesucristo ay hindi lamang para sa isa, kundi para sa church. Hawakan mo ang katabi mo ngayon. Malamang meron siyang pinagdaraanan. Malamang nanghihina siya. O meron siya mga pagsubok na hindi pa nagkakaroon ng kalutasan. O meron siya sakit at karamdaman. Ito ang oras para bigyan mo siya ng kalakasan. Ipanalangin mo siya. Kailangan niya ng panalangin na nagmumula sa isang kapatid na nagmamahal. Panalangin mo rin na ang bawat isa sa atin, sa kapatid mo na yan, ay maging tapat, manatili, at hindi bibitiw sa Panginoon. Maging matibay ang integridad sapagkat ito ang nais ng ating Diyos. Panginoon, salamat sa pagmamahal na yan. At tulutan mo, O Diyos,
na dahil sa pag-ibig na yan na naramdaman namin mula sa iyo, maging daluyan din kami ng pagmamahal para sa aming mga kapatid. Maging daluyan din kami, Panginoon, ng kalakasan para sa iba. Maging blessing din kami, Panginoon, sa iba. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na hindi ka nagsasawa na kausapin ang bawat isa sa amin, nabigyan kami ng kalakasan, napatawarin kami, Panginoon, sa oras na kami nagkakamali. Salamat sa pag-ibig na yan at sa iyong katapatan, O Diyos. At habang kami, Panginoon, for this year ay magte-take ground para sa iyo, Panginoon, tulutan mo na magpalakasan kami bilang church. Tulusan mo, Panginoon, na mag-unawaan kami, pagmahalan kami, Panginoon, at magkaisa kami, sapagkat alam namin, Panginoon, na dito ka nalulugod at dito lang magkakaroon ng katagumpayan ang buhay Kristiyano ng iyong mga anak sa church na ito, O God. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. May the God who gives endurance and encouragement give you the same mind toward one another that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice, you may glorify God. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say, Amen and Amen. Ngayon po ay oras na po para sa ating tithes and offering. Sabi nga po dito sa Malakay 3:10, sa Malakias, dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ng pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi po dito, tithing is not a man-made tradition. Ito po ay biblical principle established by God. Magmula pa po kay Abraham, giving tithes to Melchizedek, at sabi nga po sa command dun sa Malakay 3, the Lord shows us that obedience opened the windows of heaven. Tithing does not make God poor or rich. Hindi po tayo ginagawang mahirap o ginagawang mayaman kapag tayo po ay nagtitithes. It reveals the condition of our heart. When we return what already belongs to Him, we are declaring, Lord, you are my source, not my money. The curse of poverty is not just lack of finances, but a lack of trust of God. Tithing breaks that curse because it aligns us with divine order, faith, and obedience. God does not bless rebellion, but He always blesses obedience. At patuloy po tayong tinuturuan ng God para mabuhay ng may pananampalataya na walang takot, to give willingly, faithfully, and consistently. When the church walks in holiness, submission, and biblical giving, God releases provision, protection, and purpose. I obey not to earn His favor, but because I already live under His grace. Obedience is my worship, and giving is my testimony of a faithful God who supplies even when I fall short. Sabi nga po sa Malakay 3, ipagkaloob natin ang ikasampung bahagi ng ating mga kinikita. Ito po ay nagpapaalaala sa atin na ang pagbibigay ng ikapo ay isang pagsunod sa Diyos at isang pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ito ay isang paalaala na ang Diyos ang siyang pinagmulan at siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. Ang offering naman po, ito ay isang kusang loob ng pagbibigay at hindi napipilitan. Ang ibinigay mo sa Diyos, kahit ito ay maliit o malaki, ay hindi kailanman nasasayang. Ito ay ibinabalik niya sa nananampalataya at pinararami ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya.
At sa atin pong building fund, patuloy pa rin po tayong magkaloob upang tayo po ay makabili ng lupa na atin pong minimiti. Kasi dumarami na po tayo, lalo pa po pagka may okasyon. Hindi na po tayo magkasya. Sabi po sa Hagay 2:4-9, dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna, at sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipinagkakalob ko sa aking sambahayan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya po tayo patuloy na magkaloob upang magkaroon po tayo ng pagkakaisa, magkakaugnay at nagmamahalan at patuloy na umaasa at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. So church, stand firm, tight, even in your lust, because the God who sees your small offering is the same God who can bless you beyond what you can imagine. So tayo po ay magkaloob na may kagalakan sa puso. Ipanalangin ang ating mga handog at ikapo. Hallelujah, Jesus. Father in heaven, Panginoon, muli maraming salamat po sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay patuloy na nakapagbibigay sa iyo. Patuloy turuan mo ang aming puso na makapagbigay ng mas higit pa sa inaasahan mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga handog at ikapong ito na nawa o God ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Maraming salamat sa mga kapatiran na nagkaloob. Patuloy mo po silang pagpalain, hindi lang pinansyal, kundi sa material, sa emotional, sa mga aspeto ng buhay namin, Panginoon. Ganun din po ang mga naghahanap ng mga trabaho. Pagkalooban mo sila ng magandang trabaho, magandang sweldo, mababait na boss, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kayo ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ganun din po, Panginoon, na maghahawak ng mga salaping ito. Pagkalooban mo siya ng knowledge and wisdom, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na patuloy na makasunod na naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama. Ito po ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tinatawagan ko naman po si
Brother June, siya po ay naka-schedule muling mag-flight. Aaron, punta kayo dito. Ituon po natin na ating mga kamay sa kanila para po ating panalangin. Maraming Diyos na dakila sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Maraming salamat pong muli, Panginoon, at patuloy ka naming pinapasalamatan at pinapapurihan sa aming buhay. At ganoon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito na magta-travel po papunta po sa kanilang destinasyon. Amin pong tinatagubilin sa inyo, Panginoon, sila. Ingatan mo po sila, Panginoon, gabayan, balutin ng mga kapangyarihang dugo mula po rito sa Batangas papunta po sa Manila, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang buhay, ang kanilang mga daladalahan at maging, Panginoon, mula po sa airport papunta sa kanilang mga destinasyon. Patuloy na itinatagubilin po namin sila sa inyo, Panginoon, ang maging ang mga tripulante na kasama nila at mga pasahero din nakasabay nila sa flight. Ingatan mo po, Panginoon, ang buong flight na makarating po ng ligtas at payapa sa kanilang lugar. At ganon din po, Panginoon, si Brother June sa mahabang panahon na kung paano po sila ingatan. Ganon din po, O Diyos, sa mga pag-flight niya, Panginoon, sa isang araw ay ingatan mo po siya na makarating sa kanyang destinasyon ng safe and sound. At patuloy na i-comfort mo rin po siya sa paglayo niya sa kanyang family. Through internet, Panginoon, ay magiging madali po ang kanilang komunikasyon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat, maging kay Aaron at ang kanyang family. Ingatan mo po sila, Panginoon, gabayan sa kanilang pagta-travel at sa kanilang mga daladalahan. Patuloy na kayo po ang siya mag-ingat. Ganon din po, Panginoon, sa mga sasasakay niya, Panginoon, aeroplano papunta sa kanilang destinasyon. Patuloy na inyong gabay at patnubay ay sumakanila. Kayo po, Panginoon, na siyang umalalay sa sasakyan nila, Panginoon, hanggang makarating sa lugar na kanila pong pupuntahan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At patuloy na makita po sa kanila kung paano po sila ginagamit dito. Ganon din po sa kanilang pupuntahan, Panginoon. At nawa ay makatagpo rin po sila ng church, Panginoon, na kung saan patuloy na sila po ay lalago, lalakas at patuloy na gagamitin para sa ikaluluwalhati mo. Maraming salamat po, Panginoon. At amin pong inaangkina ang matagumpay nilang pagta-travel. Kahit sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Sino ang handang mag-hold ng line? Sumigaw ng hallelujah! Ilalaban na natin to na tayo ay followers si Jesus Christ. Kaya saan man sulok ng ating buhay, whether career, business, sa pag-aaral, sa loob ng church o sa labas ng church, mananatili tayong totoong Kristiyano. Amen! Amen! Hallelujah! Hey! Kingdom has turned to sand, washed away in the power and name. My redemption to the cross, heart's attention for the lost. Oh Father, I will live for more of you. Take your light through all the earth. We sing, let all that I am praise the Lord, praise your holy name. Let all that I am praise the Lord, praise your holy name. We praise your name. Deep in my soul, your fire burns. I'll be a light, live all for you. We a people will rise above, change the world in the name of love. Oh Father, I will live for more of you. Take your light to all the earth. We sing, let all that I am, yes, praise the Lord, praise your holy name. Let all that I am praise the
are holy. Hallelujah. Thank you, Holy God. Jesus. Christ po. Pinagtagumpay mo ang bawat sa pusa. Saktisin. We cannot contain your holiness. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo. Tapat ka sa iyong salita. Tunay na pinapaging banal mo ang mga bawat sa pusa amin na naririto. Tataglayin po namin ito sa bawat araw ng aming mga buhay. Pagbalik namin sa araw ng linggo, Lord God. Ikaw pa rin ang aming itataas. Araw-araw, ikaw ang aming Diyos. Sabi mo kami ang templo ng iyong banal na Espiritu. That's why we can live in the Spirit, oh God. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong ginamit. Lalo na sa iyong mga music minister, sa iyong mga nibita. Tulay na nadala nila kami sa mataas na antas na pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Thank you, Lord. That is the real reason. That's why we came here for, is to worship your holy name. This is the only thing that we can do, oh God. And that is the reason why we are living, is to worship your holy name. Kaya naman, Lord God, ang nais namin sa bawat pagsamba, ang aming puso, we are all out sa pagpupuri sa iyo. Wala po kang miri-reserve sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nag-spare kahit ang aming Panginoong Isus ang iyong bugtong na anak, binigay mo sa amin para kami maligtas at malaya po kaming makapagpuri sa iyo. Sa araw na ito, kulang po ang aming mga pananalita. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na patuloy na humihipo sa bawat sa pusa. Marami kaming hinihiling sa iyo. Sabi mo, no, yes, and wait. Pero ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan. Sa lahat, hindi ito magbabago. At ang aming pag-ibig sa iyo ay hindi magbabago sapagkat ang iyong pag-ibig kailanman ay hindi magmamaliw. Kaya naman, Lord, salamat. Lalong higit sa iyong lingkod na ginamit upang magdala ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po sa pagpapalang iyo, no, Lord God. Maging sa mga lahat ng tumayo at ginamit mo. Alam po namin na ikaw ang patuloy na nangunguna sa bawat sapu sa kanila upang maipadama mo sa bawat sapu sa amin. Sabihin ang mga bawat nais mo na iparinig sa bawat sapu sa amin. Salamat po sa araw na ito. Lilisanin po namin ang sanctuaryo na ito na may kabanalan, dala-dala ang kabanalan at malaya kaming makakapaghayag ng iyong salita sa mga taong aming makakahalubin. Salamat po. Muli po, kiniklaim po namin ang katagumpayan sa araw na ito. Purihin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagkakataon po ito, Lord, nakikita mo po at alam mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Pero nais pa rin po namin sabihin sa iyo kung ano po yung aming mga personal na kahilingan. Kaya mga kapatid, humiling tayo sa Diyos sa oras na ito. Naririnig niya tayo. Hallelujah.
Lord. Salamat po. Kita mo po ang nilalaman ng puso namin. Pero kami ay patuloy pa rin pong tatawag sa iyo, sasabihin namin sa iyo sapagkat dito po yung nais mo. Kami po ay fully dependent sa iyo, O God. Lahat po ay sa iyo magmumula. At higit sa lahat, salamat po. Alam po namin na kami ay makakasama mo diyan sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah. Mga kapatid, muli taas natin ang ating mga kamay. Yung mataas na mataas. Hallelujah. Hallelujah. Sa Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, sa Panginoong Hesus na malaya niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, at sa banal na Espiritu na patuloy na nagpapakayag sa bawat sa atin, ang siyang sumama at patuloy nating maranasan. Ngayon at magpakailaman, patuloy nating ipagbunyi ang kadakilaan ng ating Diyos. Sa iyo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, aming Panginoong Hesus na tagapagligtas, at sa banal na Espiritu, humayo kayo, o aming mga kapatid na naroon ng pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen! Hallelujah! Mga kapatid, bago po tayo tuluyang umalis sa ating church, abutin muna po natin ang ating mga kapatid magkamayan po. Batiin. Make sure po yung mga hindi nyo kakilala, tanungin nyo ang pangalan. We are one family.